Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung katatapos lang na hearing sa Senado tungkol sa pag-aresto kay PRRD na walang nag-attend sa mga government officials. Ang nag-attend lang doon, mga senador at si Atty. Medina. Nakakadismaya ba? So, ano ang gagawin ng Senate Foreign Relations Committee ngayon? Narinig ko si Senator Bato, sabi niya na nag-motion siya na isubpuena ang mga hindi nag-attend. Sana, yun na nga, tutuhanin yung sabi ni Senator Bato na isyuhan ng subpuena yung hindi nag-attend. Ito, may post ang SMNI tungkol sa pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na nandun din sa hearing kanina. Sabi ni Senator Cayetano, basahin ko yung kanyang statement. Tungkol ito kay sino daw ang mag-aaresto kay General Torre. Sabi niya, tuwing magpapa-aresto, ang pinaka-epektibo si General Torre. Sikat. Noong ipinaaresto si Pastor Kibuloy, grabe yung ginawa. Ganon din noong ipinaresto si President Duterte. Sa hearing ko sa Tulay sa Isabela, hindi umattend si DPWH Secretary Bunuan. Kailangan pa bang i-designate si General Torre para umattend siya? The next day, umattend na siya. Pag nag-issue tayo ng subpoena, sana totohanin na mag-subpoena na sila. Pag nag-issue tayo ng subpoena at hindi siya mag-attend, ibig sabihin si General Torre. Tapos, kinontempt natin. Pwede bang ang utosan kong hulihin si General Torre ay si General Torre din? Kasi effective. Paano yan? I-cite in contempt si General Torre. Ang uutasang maghuli sa kanya ay si General Torre din. Pwede ba yun? So pag darating na sa punto, kasi nakita ko itong Senate Foreign Relations Committee, hindi rin titigil yan eh. Parang napahiya sila ngayon. Kasi hindi talaga nag-attend. Lalo na, si Senate President Escudero, suportado niya itong investigasyon na ito. Sinupalpal niya yung letter ni Executive Secretary Bersamin na hindi na kailang mag-attend. In-invoke nila ang executive privilege. Hindi pwede yan, sabi ng Senate President. Dapat mag-attend sila. Because of that backing from the Senate President, kikita ko, lalong magpupumiglas itong mga senador natin na ituloy ang investigasyon. So, temporary setback lang ito ngayon na walang nag-attend. Issue subpoena. I don't know kung kailan yung third hearing. Abangan natin na ipaki-comment. Hindi ko na monitor kung kailan yung third hearing. But I'm sure there is a third hearing. Kasi si Senator Jaime, karangalan niya nang nakatay eh. Kung hihinto na itong investigasyon na ito, lalong maraming madidismayang tao kay Senator Jaime, lalong wala siyang makukuhang boto. Kailang kung tuloy-tuloy, tapos i-cite in contempt ang mga example, General Torre at iba pa yan. Mga cabinet officials, ma-cite in contempt. Nako, maraming bibilib na mga tao at baka magbago pa ang takbo ng botohan ngayong Mayo. Kaya tuloy-tuloy ito.
Kaya ito ang problema. Bilib din ako dito kay Senator Cayetano. Very practical siya. Sino ang huhuli kay General Torre? Siya din? AFP? Mahirap. Magkakaroon ng constitutional crisis. Kasi ang involved, ito nga, ang nag-aresto, si General Torre. PNP ang na-involved. So usually, kung ganyan na may mga warrant of arrest, example, yung mga warrant of arrest na inisyu ng Senado at ang Kamara against kay de Pastor Apollo Kibuloy, ayan, ang gumalaw, PNP. Yung warrant of arrest, laban kay Attorney Roque, yan, PNP ang gumalaw, although hindi nila nahuli. Ito kay PRRD, dahil lang sa Interpol Red Diffusion, wala pang, hindi pa dumating, kaya naging warrantless arrest, yan, PNP. Pagdating sa punto na mayroon ng warrant of arrest si General Torre, mahirap. Sinong huli? Ang Sergeant at Arms ng Senado? So, tingnan natin kung anong mangyari. But, ulitin ko, believe ako dito kay Senator Alan Peter Cayetano na ang ganda nito dahil papasok siya sa 20th Congress. Sa mga pahayag niya ngayon, makikita ko na pagdating ng impeachment trial ni BP Sara, maaasahan natin itong si Senator Peter at Alan Cayetano. Tutulong ito para ma-acquit si BP Sara. So, ayan na. Bilangin na natin yung mga senador na yung incumbent, yung hindi re-electionist. Cayetano, Jingo Estrada, Zubiri, Villanueva, Ruben Padilla, Mark Villar, marami pa eh. Sino pa yung isa? Tapos mananalo pang mga PDP laban. Kaya, relax lang po tayo. All things work together for good. Malalampasan ng mga Duterte itong trial na ito. Hindi magtatagumpay ang impeachment laban kay BP Sara at magpresidente siya by 2020. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin tinutulong sa tribo, namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Og mauna ni ang balay ni ante og karon gisandig na ang hero nga silupin lang in taon og gibutangan na og bato lang sa ibabaw. Mauna ni ang atop ni ante nga silupin. Apan hapit na ni magisi kay ang bato nagkuan naman ang bato. Sumurag mahulog na. Kay magisi naman ang silupin, nag-crack naman. Mauna ni ang iyang atop. Ang ngero po niya, gisklastipan na lang. Gisklastipan. Mauna ni kagagmayon sa ilang balay. Nga bulsot-bulsot na gani. Og karon, og ate, unsa inyong maistorya nga natagaan na mo og gero, so karon mailisda na ninyo inyong atop nga silupin. Unsa inyong maistorya? Salamat mi sa Ginoo nga gitagaan mi sa sin, nalipay gid mi kaayo. Oo. Kanang iatop na ginamo karon kay kabuslot na among atop nga. Silupin. Silupin. Kay gibutangan lang og gibutangan og bato. Oo. Kagisi na gani ang atop. Ikaw unsa imong maistorya? Hinaot nga magpadayon pa ning inyong programa nga ingani para
Daghan pa matabangan nga nanginanglan sama sa mga. Oo, sama sa inyo. Oo, salamat po Salamat dia. sa Ginoo. Oo, salamat sa Ginoo. Sa Ginoo gid kayo ha. Oo, lagi. So, muni ang ilang payag, giisklasti pa na lang ang ilang ngero. Ang ilang balay, maupod ni kagagmayon. So, ilang plato, pila lang kabuok. Tuwiti. So, mo na lang gid ang ilang gidakon sa ilang balay. Ug salamat sa Ginoo sa nagtan-aw sa video sa YouTube. Salamat sa inyong pagtabang sa sama ilang ate ug kuya nga nagkalisod sila nga natabangan na gyud sila. Salamat and God bless us all.